Magtrabaho kayo. Huwag puro asa sa gobyerno. Ngunit ang tanong, ito po ba ay makatarungan at makatotohanan? What's up mga Rizar? Ang ating vlog ngayon ay patungkol sa laylayan struggles. Okay? Sa panahon ngayon, marami ang nakakaramdam ng hirap, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Isang madalas na marinig na komento mula sa ilang taga-suporta ng administrasyon ay, magtrabaho kayo. Huwag puro asa sa gobyerno. Ngunit ang tanong, ito po ba ay makatarungan at makatotohanan? Okay? Di ba nga ang ating Pangulong President of the Philippines ay nanumpa, no? Sa bago umupo bilang presidente. Maalala niyo po ba ang oath-taking ng presidente nung inauguration? Ito, nakasaad dito. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines, preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. Yan po ang panunumpa ng Pangulo ng Pilipinas. Okay? Preserve and defend its Constitution, execute its laws, do justice. Sa palagay ninyo, may ginawa bang justice to every man? Nasaan yung hustisya doon sa mga pangako na pababae ng presyo ng bilihin? Walang justice, so hindi na nagampanan ng tungkulin. Hindi naman sa umaasa lamang tayo sa gobyerno. Hindi tayo palamunin. Ang katotohanan, karamihan sa atin ay nagtatrabaho ng buong araw. Minsan pa nga ay lampas sa karaniwang oras ng trabaho. Pero bakit parang hindi sapat ang lahat ng ito? Hirap na tayo. Okay? Ang sigaw ng isang netizen, hirap na tayo sa kakarampot na sahod. Samantalang ang mga bilihin ay patuloy na tumataas. Kung dati ay kaya pa ang 3 beses na pagkain sa isang araw, ngayon ay parang imposible na itong pagkasyahin. At hindi lang pagkain ang iniintindi natin. Nandyan ang mataas na bayarin sa kuryente at tubig. Ang tubig na dapat sana ay abot kaya. No? Isa din yan sa pangako, di ba, nung kampanya. Ay mananatiling mahal kahit binabahan na ang ating lugar, no? Kapag umuulan o kapag may bagyo. Kung hindi kami aasa sa gobyerno, kung hindi tayo aasa sa gobyerno, kanino tayo aasa? Kaya nga may gobyerno, hindi ba? Upang tugunan ang pangangailangan ng mamamayan o yung mga nasasakupan. Ano ba ang mga batayang pangangailangan ng mga Pilipino? O ano ba ang mga batayang pangangailangan natin? Simpleng-simple lang ito. Simpleng-simple lang naman. Murang bilihin na abot kaya ng lahat. Mababang sigil ng tubig at kuryente. Okay? At sapat na pagkain para sa bawat pamilya. Hindi ito luho. Ito ay karapatang dapat matamasa ng bawat isa. Ngunit tila hindi na ito natutupad. Sa halip na bigyan ng solusyon ang mga suliranin, ang inuuna ay ang mga programang panandalian, gaya ng mga ayuda. Oo, malaki ang naitutulong ng ayuda, pero hindi ito pangmatagalang solusyon para kung sanay, paano kung masanay ang mga tao na maghintay na lamang, no? Maghintay na lamang ng ayuda. Mawawala ang motibasyon para magtrabaho at umasinso sa buhay. Pagkatapos ng ayuda, anong susunod? Kaya nga mahalaga ang isang gobyernong tapat at may malasakit. Binoto at pinili ng mamamayan ang administrasyon sapagkat sa pag-asang iaahon nito ang bansa sa kahirapan. Pero bakit tila inuuna pa ang siraan sa pagitan ng mga nakaupo sa gobyerno? Hindi ba't nakakahiya ito? Hindi ba't nanunumpa sila na pagsilbihan ang bayan at tapat at buo integridad? Diba ang bawat kawayanin ng gobyerno ay nanunumpa bilang bago uupo? Okay? Etong pananumpa
sa gobyerno. Okay? Babasahin natin. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng malasakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makakabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasihan nawa ako ng may kapal. So yon po ang panunumpa sa lingkod bayan o sa lahat naglilingkod dyan para sa bayan. So yan po ang panunumpa no, bago ka kapag ikaw ay nasa gobyerno. Okay? Ako'y nanunumpa, no? Na buong katapatang paglingkuran ang sambayanan, gagampanan ng aking mga tungkulin ng may likas na katapatan at kahusayan at itatalaga ang aking sarili sa interes ng bayan at ang buong sambayanan. Di ba maliwanag yung panunumpa ng kawani ng gobyerno? Ang mga ganitong bangayan ay nagiging sagabal sa tunay na layunin ng pamahalaan. Ang pagsilbihan ang sambayanan, ang panatabilang kawani ng gobyerno ay hindi dapat kalimutan. Ang pangunahing layunin ay ang paglingkuran ang bayan, tiyakin ang kapakanan ng bawat mamamayan at gawing mas maayos ang ating bansa. Inihingi ng mga tao ang murang bilihin, mababang singil sa tubig at kuryente at sapat na pagkain para sa lahat. Hindi ito sobra, hindi ito labis. Okay? Ito ang nararapat. Kaya sa susunod na marinig na salitang, magtrabaho kayo, huwag puro asa sa gobyerno. Sana ay maalala natin, ang gobyerno ay nandyan upang suportahan at gawing mas magaan ang buhay ng bawat Pilipino. Lalo na ang mga nasa laylayan o tayong nasa laylayan. Dahil sa huli, ang tagumpay ng isang bansa ay nasusukat sa kung paano nito tinutulungan ang mga pinakamahina, no? Ang mga pinakamahina at nangangailangan. So ang tanong, tinutupad po ba ng nakaupo sa gobyerno yung kanilang tungkulin o yung kanilang panunumpa bago umupo sa gobyerno? Nakasaad po ba sa saligang batas na unahin muna ang paninira sa kapwa nila nakaupo sa gobyerno? Imbes na tuunan ng pansin ang tunay na problema na hinaharap sa ating bayan, na unahin palagi ang taong bayan. Yun po ba ay nakasulat sa saligang batas na unahin na sirain ang kapwa nakaupo sa gobyerno? Hindi ba't maliwanag na unahin ang kapakanan ng sambayanan? Unahin na bigyan ng tuunan ng pansin, bigyan ng solusyonan ang pangunahing problema na ang kahirapan. Hindi po ba iniluklok kayo dyan sa gobyerno para magtrabaho at paglingkuran ang sambayan ng Pilipino? O bakit ngayon mas inuuna pa ang magsiraan kaysa atupagin ang pangunahing at bigyan ng yung ating paglingkuran ng ating mga mamamayan? O mga kadisar, kayo na mismo ang humusga. Kayo na ba ang humusga? Dahil marami nang umaaray na mga kababayan natin sa patuloy at tila walang solusyon sa pagtaas ng mga bilihin. Simple lang naman po ang sigaw ng taong bayan. At kahit yung tubig, okay?
Gawin ng ano yan, magiging ibalik na yan sa gobyerno ang tubig. Oh, ginawa ng ano yan, negosyo yan eh. Ang dami-daming tubig sa Pilipinas. Naku, Diyos ko. Oh, ginawa nyo pang ano yan eh. Ginawa nyo pang pagkikitaan yan eh. Dapat sa gobyerno yan eh. Okay? Okay, ano po ba ang masasabi nyo sa vlog na ito? Nagustuhan nyo po ba ang vlog natin ngayon? Okay, mag-iwan ng mga opinion patungkol dito sa ating vlog. Kung ano ang inyong mga nararamdaman. Okay, pwede nyo i-comment dyan sa inyong mga tunay nararamdaman nung mapanood ninyo ang vlog na ito. Okay, dapat sa sunod na gobyerno ay pagtuunan ng pansin ang mga nasa laylayan. Okay, dapat unahin, okay, ang mamamayan, lalo na ang kapakanan ng mga mahihirap. Okay, tayong mahihirap. Okay, yun lamang po. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating vlog. Okay, mag-iwan po kayo ng komento, okay, dyan sa ating comment section para ma-share ang inyong mga hinanaing sa gobyerno. Okay, para magawa natin ng vlog. Okay, lahat ng inyong mga hinanaing, i-comment nyo na dyan para mabigyan natin ng hostisya. Okay? Magawa natin ng solusyon habang maaga pa. Yun lamang po. Maraming salamat.